Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Good evening everyone and welcome to our Saturday night family service. Today is August 9, 2025, 8 p.m. Manila and 9 p.m. Tokyo time. Okay, actually, our topic tonight is very interesting kasi uh, very simple, but this is a great reminder for us, na pag nakita natin to, nabasa natin, although we already knew it, alam na natin to, pero it's a reminder for us of our responsibility. Okay? Our title for tonight is The Place We Must Practice Love is Here on Earth and Not in Heaven. Okay? So we will elaborate this as we go on. Okay? So next is please join me in opening prayer. Okay? Open up your hearts, invite God and true parents to come in our heart so that we could feel their presence. Okay. Our beloved true parents, heavenly parents, tonight we are so grateful that you have called us in this platform so that we could be able, Father, to be with you, with our heavenly parents. Mahal naming Ama, tunay naming mga magulang. Alam niyo po, sa araw-araw ng aming kung wala po ang inyong pagmamahal, kami po ay igugupo ng mga problema na aming kinakaharap sapagkat ang buhay po namin dito sa lupa nang dahil sa pagkakasala, kami po ay naigupo ng mga problema, ng mga kasalanang aming ginagawa. Subalit, dahilan po sa inyong pagmamahal sa amin, ay inihanda niyo po kami. Kahit po sa napakahabang panahon ay naghihintay kayo upang sa aming angat at paglago ng aming pagmamahal ay muli niyo po kaming maiangat kung saan kami ay nabuwal, kung saan kami ay bumagsak. You have sent our beloved true parents in their lives, Heavenly Father. They have given everything. They have given, Father, in their whole lives, sacrificing, Father, themselves for the sake, Father, of the fulfillment of your will. They never had, Father, their choice, their own choices. Just they want, Father, to fulfill, to resurrect, Father, your devastated heart because of the sin of our first ancestor. Alam po namin, ang inyong paghihirap mula pa pasimula. Nang dahil po sa amin, sa katigasan ng aming ulo, nang dahil po sa aming mga kasalanan, pinasan niyo po ito lahat. Pero ngayon po, na our true parents is here, you have now hope that everyone could come into your family once more. That everyone you could embrace, Father, as your own children. This is the moment, Father, that you are waiting for in the long history, Father, is to embrace and hug your lost children. Heavenly parents, napakatagal mong panahon na kami po ay nabulag ng dahil sa kasalanan. Hindi po namin kayo makilala. Hindi po namin malaman kung ano ang relasyon natin sa isa't isa. Napakalayo po natin. Pero sa ngayon po, na aming naunawaan na kayo po ang aming tunay na mga magulang. Na kayo po ang naghirap para sa amin at patuloy na gumagabay at nagpapala. Kasi wala po na kami ay lumalay sa inyo. At ang inyo po sinusubli sa amin ay ng pagmamahal. Ganyan po ang inyong pagmamahal sa amin.
Sana po sa patuloy namin pag-aaral na inyong pagkakasalita ay lalo po naming maunawaan ang inyong pagmamahal. Ngayong gabi pong ito ay dinadalangin po namin na buksan niyo po ang aming puso't isipan upang amin pong lubusang maunawaan ang inyong mga salita, ang inyong pagmamahal para sa amin. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito at ito'y dinadalangin ko at pinasasalamatan sa aking pangalan, Ronaldo de los Santos, Blessed Family attending our Holy Mother Hymn. Jew. Jew. Okay. So, good evening everyone. Maraming salamat sa muling pag-attend nyo ngayong gabing ito. And please, ina-encourage you na for just 1 hour, give your best. Give your time to God. At alam naman natin na it is very, very important in our life of faith. So let's start in our topic for tonight. And again, the title is the right place to train ourselves with love is here on earth, not in heaven. Okay? So first, let me read through Father's words. Sabi niya rito, do not be discouraged until your prayer reach into heaven. We must not give up. You shall not fall apart. By your diligence, we can seek out the righteous and we can create opportunities to associate with the righteous. Your sincerity is already greatly used. The increasing degree of determination will do greater. I am truly embracing those who accuse us. Let's continually keep the heaven centered so that the role of restoration will occur in a bigger way. Sabi ni true parents, sabi ni true father, sabi niya, do not be discouraged until your prayer reach into heaven. Kasi hindi ba tayo bilang Kristiyano, when we pray to God, pag tayo nagdarasal, humingi tayo sa Diyos, ay gusto natin ura-urada. Gusto natin na ura-urada na ma-receive natin. Ganyan ang nature natin. Pero ang sabi rito ni True Father, sometimes it takes time. Bakit? Because God's love or God's blessing has a time. Everything has a time for God. Merong oras, may tamang oras. Kaya, ang sabi niya rito, huwag daw tayong ma-discourage. Hanggang sa ma-reach na into heaven yung ating mga panalangin. Dapat ganun daw ang ating attitude. Hindi yung, hindi tayo dininig ngayon, hindi tayo dininig bukas na panalangin natin, pangatlong araw, pang-apat, panlima, isang linggo. Nawala na tayo ng pananampalataya. Ayaw mo nang magdasal. Hindi ganun. At isaalang-alang din natin na bilang magulang ang ating Diyos, ang kanyang gustong ibigay sa atin, yung mga bagay na makabubuti sa atin. At hindi ba karaniwan bilang nagmula tayo sa kasalanan, karaniwan ang ating mga hinihiling sa ating magulang yung mga bagay na gusto lang natin, pero hindi pangangailangan ng ating buhay. Hindi pangangailangan ng ating espiritu. Kaya, karaniwan hindi ito dinidinig ng ating magulang. At ganyan din ang ating magulang, di ba? Physical parents. Yung mga bagay na hinihiling natin na karaniwang makasisira pa sa atin. For example, bilang bata tayo, gusto ko ng cellphone. Tay, ano gagawin mo ng cellphone? Games. Di ba? Ang ating magulang is very hesitant na ipagkaloob sa atin yan sapagkat alam niyang makakasira sa ating pag-aaral. Alam niya na makasisira sa ating kalusugan. Pero kung ang hihiling natin ay mga bagay na makatutulong sa ating pagpapalago ng ating espiritu o ng ating kunyari pag-aaral bilang sa physical parents natin, yun ay kaagad-agad ibibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat alam niya na ito ay pangangailangan natin at makabubuti sa kanyang anak.
Ganyan na to, ini. Ang ating magulang, ang ating heavenly parents is a living God, a living parents natin. Palagi nating isa puso yun. Kaya, huwag tayong manghinawa na tayo nag-pray sa ngayon. Tapos hindi nasagot. Continuously pray. And you can see, sometimes, God want to see yung ating true heart. Ano? Kasi sa pamamagitan ng ipapakita natin, yung ating tunay na nilalaman ng ating puso, if we continuously asking God without wala tayong hesitation, wala tayong binibigay na time limit sa ating prayer. Ganyan ang Diyos. At hindi ba ang pangako ng Diyos sa banal na kasulatan? Di ba? Yung mga bagay na pangangailangan natin, hindi niyo na kayang hilingin, hindi niyo na dapat hilingin sapagkat alam ng Diyos ang mga bagay na ating pangangailangan. Pero kung hihilingin natin, mas katanggap-tanggap sapagkat naipapakita natin ang ating tunay na nilalaman ng ating puso. Kaya ito, never be discouraged when you pray to God. No? Doon yung maipapakita yung pananampalataya. Continuously pray to God. Okay? Sabi dito ni True Parents, ito yung title ng ating discussion tonight, ano? The practice of love is not in heaven, but on earth. Alam mo yun, this simple sentence tells a big story, a big meaning, kung titingnan natin. Napakalaki. Kasi, alam mo bilang Kristiyano ito, minsan, akala natin, yung practice of love, nasa kabila. Alam ko may mga ganun sa inyo nag-iisip eh. Kaya yung iba, makahingi dito ng kapatawaran, and then, in the spirit world, nandoon, yung pagpapractice ng love. Actually, na-misunderstood natin yon, di ba? From the very beginning, yung mga discussion and lectures that we have done, it talks about the training natin here on earth. It talks about that. Na ang love natin, ang practice ng love natin, inarito sa lupa. Yung love na dadali natin sa kabilang buhay at ating ikukonsume doon is the fruits of our training dito sa lupa. That's why yung love natin cannot be practiced anymore there. We can taste the fruits of our love, there. But never we can practice the love there. Sapagkat there is the fruits, yung pag-ani na ang ating tatamasahin. Kaya dito ito, ang practice ng pagmamahal ay sa lupa natin. Isa sa katuparan. Kaya hindi ba sa mga pag-aaral natin na ang buhay natin ay dapat always nakasentro sa pagmamahal. Sabi nga, last night in my lecture, sabi ko nga doon na nagtanong one of our leaders, sabi niya, where is your training center? Is your training center in the church? Because some people believe that yung church is the training center. Doon mo daw iti-train ang ating spiritual connection to God. Is your training center the school? The Reverend Kim said, your training center is wherever you stand. Kung saan ka nakatayo, that is your training center. That is the place wherein you can practice love. Kunyari kayo nasa inyong trabaho, that is your training center.
You can practice your love sa trabaho nyo. You can give and become a model of love sa mga katrabaho nyo. You can show the love of God sa inyong katrabaho through your love. That's why, kung saan tayo nakatayo, yun ang ating training ground. Yun ang ating training center. Yun ang ating place to practice love. So, that's why I want you to understand that when we go to the spirit world, there is no chance anymore to practice love there. Because it's not a place for practice. It's a place of what? It's a place of yung pag-taste na natin ng fruits ng love. Iko-consummate na natin yung love doon. The consummation of love is in the spirit, but not the training ground for love. Kaya ito'y dapat nating maunawaan. Na every day in our life here, every second, minutes, hours in our life here is an opportunity to practice love. Yung ating pakikisalamuha sa tao, every person that we meet every day in our life is an opportunity to practice love. When you are in the family, that is an opportunity to practice love. To love your parents, to love your children, to love your spouses. When you go out of your family, you have the opportunity to love other people. Love your friends. So sabi rito, in order to be able to move your father through Tenshinkin Seijin, ibig sabihin, it's like a coming of the age of heaven. No? We need to ensure that small condition will attain great enlightenment will occur in earth. You have to know the fact that the holy wise men throughout history are helping the heavenly parents' providence. No matter how many persecution I have made this far, don't be afraid of the present persecution. Miracle happens in no limit because of the help of the absolute good spirit. What gift do you bring to heavenly world? So everything that we must do here must be a condition for us in order to enlighten other people's heart. Kaya katuinit, palagi nating isipin na tayo can be used by God as a blessing to others. Huwag nating isipin si God na when we ask to God, akala natin, oh, God will give you. Kunyari, God, kailangan ko ng financial. Meron akong financial problem. Akala natin, when we believe in God, when we have faith in God, bibigyan tayo ni God ng pera. Hindi ganun. God will use also other people to bless you. Pero sometimes, hindi ka bibigyan ng pera. Maaring bigyan ka niya ng opportunity para magkapera. That is how God works. Because God is not a God of magic. God is a God of reason. God of practicality. And sabi dito, when your mother was crying tears of blood, can you say you prayed in your life for her? Opening a new era where you can be proud of your father and mother while testifying to those around you. All earthly life will be recorded and judged. All humanity must practice a life of love that enjoys sacrificing for greater things. So, we must be proud, of our parents while testifying to those people around us. Lahat daw ng ating buhay, ang buhay daw natin dito sa lupa, will be recorded and will be judged accordingly. Not by God. Ang judgment will come sa atin mismo ang judgment. Tayo mismo ang magja-judge sa mga ginawa natin.
Sapagkat ikahihiya natin yan when we go there. Everything that we have done wrong, every sin that we have done in this world, when we go there, we are the one who are judging ourselves. Ikahihiya natin yon in front of other people. Like for example ako, nagtuturo ako ng ganito. And if I die, yung pala, itong pagtuturo ko na ginagawa ko, hindi ko na sinasabuhay. I myself will judge myself. Because people in the spirit world, spirit people, can see yung buhay ko from the very beginning of my life until dun sa kamatayan. And they will know everything about me. That's why I will judge myself. Sabi pa dito, when we have a hard time doing our task, heaven comes to visit us and connect with us. I hope you don't regret the hard work you've done for the sake of God. The toil of all people is so much great. Your father's labor is more valuable than a diamond the size of a house. Never throw away what you have sacrificed in the past. No matter how hard your work at the end, if you go in the wrong path of disbelief, everything will fall on the ground. Sabi rito ni True Parents, we must value everything, every good things that we have done in the past. Make this as our foundation. Kasi hindi ba may mga tao na may mga tao like us Christian, not only Christian but everyone, meron tayong minsan attitude, na mahusay lang tayo sa simula. Pero hindi nagtatagal. When challenges comes, when problem comes, nakalimutan na natin ating pananampalataya. Diba? May mga ganyan tao. Kaya ang sabi ni True Parents, don't forget about the good things that you have done in the past. Make this as your foundation. Make this as your strong foundation. Kasi kung maganda man ang nagawa mo sa simula, but because at the time of trials, at the time of problems, humina kayo sa inyong pananampalataya at tinalikdan nyo yung way of life that God is offering you. Everything that you have done in the past, sabi rito ni True Parents, will fall to the ground. Mawawalang saysay. Kaya hindi ba ano sabi sa Biblia? Ang true victory is yung makatapos tayo, who could persevere unto the last. That is the true victory. Those people who can persevere unto the last will be victorious. Yun ang ibig sabihin dito ni True Parents. If we cannot live unto the finish line, and then on going to that track, nawalan tayo ng pananampalataya. No? Nawala tayo sa tamang daan. Everything that we have done, lahat ng ating mga nagawa na makabutihan, mawawalang size. Kaya dapat iyon ay palagi nating isapuso yung mga gawin nating isang malakas na pundasyon na makapagsisilbing apoy sa ating damdamin. Kaya kahit anong mga pagsubok yung maranasan, ito ay isang apoy sa inyong damdamin na kaya niyong suungin. Yung mga problemang kinaharap nyo sa araw-araw na inyong buhay. And if you can persevere unto the last, kung kayo'y makakatapos hanggang sa huli, you will be victorious. You will be called sons and daughters of God, according to the Bible. Kaya, bigyan natin to ng tamang pag-iisip. And then, last Sunday, the leader of our leader in Nagano gave Sunday service, and then
ginawa niya, nagtanong siya sa mga sa participants, and then ang tanong niya, who among you remember what you have done last 20 years ago? Sino ka sa inyo ang nakakatanda pa ng mga bagay na inyong nagawa 20 years ago? And then, may mga sabi, wala, hindi ko natatandaan yon. And then even our leader said, even I myself do not remember those things. But you know, sabi ni true parents, what you have done in the past, God always remember those things. That is our heavenly parents. Kaya yun yung sabi kanina ni true parents, di ba? The good things that you have done in the past, make this as your strong foundation. Don't forget those things. Palagi nating isa-isip na yun yung mga nagawa natin. Be proud. And God, our heavenly parent, always remember those things. Di ba ganyan ang ating mga magulang? Yung mga pangyayari sa ating kabataan, alam nila, naunawaan, because mahal nila tayo eh. Ganyan din si heavenly parents. Yung birthday ng bawat anak niya, alam niya ng magulang. Natatandaan pa nila kung anong oras kayo sinilang. Kung saan kayo sinilang. Why? Because your parents love you so much. Heavenly parents is like that to us. If you love someone, if you really love someone, everything about that person, you know, you knew. Alam ninyo. Because of love. And our heavenly parents is like that. Every one of us loves by God. That's why every one of us God is so interested about us. Sa bawat isa sa atin. And then, one question again that arises last Sunday, according to our leader, sabi niya ganun, nag-ask siya sa mga Hapon, sabi niya, Nihonjin wa nani saberu no? Nihongo desyo. Sabi niya, ikaw mga Hapon, ano inyong mga sinasalita? Nihongo, di ba? And then, nagturo siya ng isang foreigners. How about you? You are from Spain. What is your language then? Sabi niya, Spanish. And how about those people living in Europe? What are their languages? English or some of those things. So according to our leader, in our world today, almost 800 languages were being spoken sa ating mundo. Almost more or less 800 languages. And not only languages, we have different races. We have different tradition in accordance to your race. We have different culture in accordance to your race. And this, actually, ang katanungan ay, ito bang mga pagkakaiba-iba natin na to in languages, tradition, culture, and race, is this the will of God? Ito ba'y parte ng disenyo ng Diyos sa tao? Ito ba ay plano ng Diyos sa tao? Is it part of God's plan? And then our leader explained. Sabi niya, alam niyo ba na itong pagkakaiba-iba natin ng kultura, tradisyon, ng lahi, ng salita, ay nadagdag na pabigat pa sa Misaya, sa kanyang pagdating. Ito ay naging pabigat sa Diyos. Bakit? Kung kayo ba ato ini ay isang magulang sa isang pamilya, gusto niyo ba na inyong anak ay may kani-kanyang
salita, may kani-kanyang languages, may kani-kanyang kultura, may kani-kanyang tradisyon at lahi. No. Ang layunin ng magulang ay makita niya ang kanyang mga anak ay nagkakaisa, nagkakaroon ng pagkakaunawaan, lubos na pagkakaunawaan. At may isang tinig, may isang tradisyon, kultura. Ganyan ang plano ng isang magulang sa kanyang anak. At ganyan din ang plano ng Diyos sa atin. Itong pagkakaiba-iba natin ng salita, tradisyon, kultura at lahi ay resulta ng kasalanan. Nang dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, nagkaroon ng pagkakawatak-watak ang tao. Although tayo ay nagmulang lahat sa isang pamilya, pero nang dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, nagkaroon tayo ng division sa isa't isa. Nagkaroon tayo ng pagkakawatak-watak. But supposed to be, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, we are like one big family. Global family. One languages, one tradition, tradition of heaven, culture of heaven, and one race. Hindi mo kailangan ituro, oy, ikaw Amerikano, ikaw ay Pilipino. Although magkakaiba tayo siguro ng kulay, because ang kulay at anyo ng isang tao ay nag-aadapto depende sa inyong tinitirhan. Of course, kung malamigan yung tirahan, most probably, mga mapuputi kayo. Pero ang ibig natin sabihin, pero you will not be distinguished as American, Filipino, or Japanese like that. But a one world race. Isang lahi lang tayo dapat. At iyan ang layunin ng Diyos. Sapagkat gusto niya ng pagkakaisa sa loob ng kanyang pamilya. Meron bang magulang na naging kampante na makita ang anak niya ay nagkakaroon ng kaguluhan sapagkat hindi sila nagkakaintindihan sa salita? Nagkakaroon ng kaguluhan sapagkat meron silang pagkakaiba-iba ng tradisyon. Nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa pagkakaiba-iba ng kultura at lahi. Hindi, di ba? Walang magulang na ganun. God, as our parents, is like that. This differences in languages, tradition, culture, and race are the result of the fall of Adam and Eve. Kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, we are one big global family with one language, one tradition, one culture, heavenly tradition, heavenly culture, heavenly race. Okay? And ang isang katanungan na to dito sa susunod nating slide, what is man's greatest worry in life? Ano ba yung karaniwan na worry ng isang tao? Mainly ito, lalo na yung mga may edad na tao. Usually, ang kanilang worry is all about yung kanilang seguridad sa kanilang pagtanda. Actually, ano na natin to in the past, pero kasama to dun sa topic. So, yun ang worry natin, yung ating seguridad sa lalo na sa ating pagtanda. Pero minsan nakakatawa nakakatawa ba? Nag-worry tayo sa ating pagtanda, pero we never worried about our life sa kabilang buhay. Mas nag-worry lang tayo dito sa ating buhay dito sa lupa. So, hindi ba nakakatawa? Ibig sabihin, it's an indication na maaaring hindi tayo naniniwala na merong buhay sa kabila. Kasi worry lang tayo dito sa sa buhay natin dito sa lupa. So,
ano daw yung worry ng isang tao, ordinaryong tao, lalo na when you are in your old age? Yung ating kalalagayan sa ating pagtanda. Yan ang ating karaniwang worry, ano? Kaya hangga't bata tayo, ipon tayo ng ipon, trabaho tayo ng trabaho. Gusto natin na merong savings para sa ating pagtanda. Ganyan ang ating pinagkakaabalahan. And then, nagtanong yung leader namin, what about yung worry ni true parents? If your worry is like that, yung ating magiging kalalagayan sa pagtanda, what do you think the worry of true mother, especially true mother, is in her old age, you know? What do you think the worry of true mother? Alam nyo, sinagot niya to na isang katanungan muna. O isang statement pala, no? Sabi niya, when we pray to God, no? When you pray to God, who among you, sino sa inyo ang nagtanong, God o Heavenly Parents, ano po ang gusto nyo? Who among you ask Heavenly Parents, God, ano po yung makapagpapaligaya sa inyo? Ano po yung gusto niyong ibigay ko sa inyo? Is there someone who asked God about that? And our leader said, that is the worry of our beloved true mother. Kung ano yung, kung paano niya maibibigay yung gusto ng Diyos. And that is what? To bring everyone in God's family, in God's bosom. That is the worry of true mother. Kung ano yung maibibigay niya sa ating Diyos, sa ating magulang. Kayo ato ini. Is there an instance in your life, sa inyong pagdarasal, meron na bang pangyayari sa inyo na nagtanong kayo sa Diyos, "O God, ano po ang gusto niyo? Ano po ang gusto niyong maibigay ko sa inyo? Ano po ang hiling niyo? Na ano ang kahilingan niyo sa akin?" Hindi ba? Sa ating magulang, kung tayo isang matured na anak, nagtatanong tayo kung ano ang gusto ng ating magulang, di ba? "Inang, Ama, ano po ang gusto niyo? Inang, Ama, ano po ang gusto niyong kainin? Ano po ang gusto niyo?" Hindi ba? Lalo na, kahit na sabihin natin na ang magulang natin ay napakayaman, kaya nilang bilhin, pero iba yung marinig nila sa kanilang anak na nagmula na, "Ama, Ina, ano yung gusto niyo? At gagawin ko yung lahat para maibigay ko sa inyo. Ano po ba yung makapagpapaligaya sa inyo?" If we have that kind of heart sa ating magulang, sa ating pisikal na magulang, why not that kind of heart na magkaroon tayo kay God? Yan ang sabi ni True Mother. Diyan natin nakita ang kababawan ng ating, yung immaturity ng tao. We never ask what God wants. We never ask what God needs. Even though God own everything, even though God have everything, pero tingin nyo pag narinig ng Diyos, nagmula sa kanyang anak, tinanong niya, "Heavenly Parents, ano po ang gusto niyo? Ano po ang pangangailangan niyo?" Do you think Heavenly Parents will not be so happy with you? According to True Mother God, Heavenly Parents will cry out loud upon hearing the heart ng kanyang anak. Although nasa sa kanya lahat. Pero yung dinidesire niya, yung marinig niya sa kanyang anak. Yung kung ano yung pangangailangan niya, kung ano yung gusto niya. According to True Mother, there is no one in this world who understand the heart of God. Jesus Christ, the reason why Jesus Christ don't want to die, it is because He understand the heart of God. That's why Jesus said to Father Moon,
I am willing to die 1,000 times. If that will become the needs of God, kung iyan ang pangangailangan ng Diyos. Kaya tanungin niyo yung sarili, kailan niyo na itanong si God kung ano ang kanyang pangangailangan? Kailan niyo siya natanong kung ano ang gusto niya? If we really believe that God is our heavenly parents, if we really believe that God is alive and as our true parents, and if you really love God, gagawin niyo yun sapagkat ganyan ang ginagawa natin sa ating pisikal na magulang. Kaligayahan din natin na matanong sila na, "Amang, inang, ano po ba ang gusto niyo ngayong birthday niyo? Amang, inang, anong gusto po? Anong kailangan niyo?" Tinatanong natin ang ikaliligaya ng ating magulang. Pero bakit sa Diyos hindi natin nagagawa ito? Sapagkat ba Diyos siya? Hindi naman gano'n ang pamantayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit na napakayaman ng iyong magulang na pisikal, pero kung ang hinahanap niya yung puso ng kanyang anak, gano'n din ang Diyos. Na kapag narinig niya sa kanyang anak yung gano'ng klase ng pagmamahal, God will burst in tears according to true parents. Ganyan na 'to ang katotohanan. Dapat na inyong ilagay sa inyong puso't isipan na ating relasyon sa ating Diyos. Hindi yung puro tayo yung ang inaalala lang natin yung ating sarili. Kaya, yan ang worry ni true mother, kung ano yung maibibigay niya sa Diyos. Sapagkat alam niya ang napakahabang paghihirap ng Diyos nang dahil sa atin. That is why that is the greatest worry of of our true parents in their daily lives. They never think about themselves. They first think about God and about us, our true parents' children. Kaya ini, sana maunawaan ninyo. No? And I just want again to remind you that the practice of love must be done here on earth, not in the spirit world, not in heaven. Huli na. Pag namatay na tayo, huli na yon. We cannot train anymore. We cannot practice love anymore. Sapagkat consummation na. Bunga na ng pagmamahal ang ating gagawin sa kabila. So kaya kailangan natin i-practice yung love while we are here on earth. Kaya be glad, be joyful na we have still life, may buhay pa tayo. Sapagkat yung buhay natin is an opportunity, na makapagpa-practice tayo ng love. Yung paghinga natin sa bawat minuto, sa bawat segundo, bawat oras, is an opportunity na we can practice love. I hope naunawaan nyo yung ating pinag-aaralan. Sapagkat ini ang tunay na buhay. Ito ang tunay na kagustuhan ng Diyos para sa atin. Hindi ito para sa Kanya, kundi ito ay para sa ating kaligayahan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay matatamasa lamang ng isang magulang kung makikita niya na ang kanyang mga anak ay nasa tamang kaligayahan. That is the heart of parents. Walang magulang na kailanman na masasabi niyang siya'y maligaya kung ang kanyang anak ay nakikita niya sa paghihirap. Ganyan na ang puso ng isang magulang. Kaya sana ay maunawaan ninyo. At patuloy tayo na magsumikap na mag-aral. Patuloy nating makapaghanap ng oras
para sa Diyos. At yung paghahanap natin ng oras na yon at pagbibigay natin ng panahon sa Diyos, para sa atin din yon. Ganyan ang magulang. Our parents beg us to do this, di ba? Nagmamakaawa sila, gawin nyo to, gawin nyo to. Pero hindi para sa kanila yun. Yun ay para sa atin. Ganyan ang puso ng ating magulang. And I hope you understand. Okay, so thank you so much for your time tonight. I hope na nakuha nyo ang ating pinag-aralan. And again, this time, unison prayer tayo. Please pray ato ine with your heart. Invite God in your heart. At kausapin nyo si God. Kayo mismo ibigay nyo kung ano yung gusto nyo sabihin. And God will gladly listen to you. Sapagkat yan ang inihintay ng ating magulang, yung makausap niya ang kanyang anak. Okay? So please, join me. But anyway, sa opening prayer pala, nakalimutan ko na isama yung yung mother ni Ato, pangalan ano pangalan nito? Ni June, yung mother ni June. Kasi yung mother ni June is also may sakit yung mother ni June. Kaya ato ini I also ask you na please pag-pray natin yung nanay ni yung nanay ni June. Ang pangalan nung nanay ni June is Miguela Borja, no? Please include yung pangalan ng mother ni June, Miguela Borja, no? Mayroon siyang cancer. So, isama natin sa ating panalangin ngayon, itong unison prayer natin. Okay? Please join me in prayer. Magandang gabi pong muli, mahal naming Ama, aming tunay na mga magulang. Tunay po na kayo ay magulang namin na nagmamahal sa amin. Sapagkat ang bawat salita po na namumutawi sa inyo ay aming nagiging lakas at kaligayahan. Sapagkat ang bawat salita po na inyong ibinibigay sa amin, binabahagi sa amin, ay tumatagos hanggang sa kaibuturan po ng aming puso. Ito po ay nagsisilbing inspirasyon namin sa araw-araw ng aming Heavenly Parents. We really are very happy, Father, that we could found our beloved true parents. That through them, we could understand our purpose in life. We could understand your true heart and our true relationship. And by this, we could grow, Father, together as one family. Heavenly Parents, we are asking forgiveness sa mga pagkukulang po namin, sa mga kasalanan po na hanggang ngayon ay aming nagagawa pa. Sana po ay bigyan niyo pa po kami ng mahabang pagkakataon upang sa pagkakataong iyan ay maturuan po namin ang aming sarili na maiangat ang aming pagmamahal at maturuan po namin makontrol ang mga kasalanan na aming nagagawa sa nakaraan. Heavenly Parents, I do ask that you could bless each and every family here in our meeting tonight. Biyayaan niyo po, basabasan niyo ang mga pamilyang narito. Patnubayan niyo po sila. Sapagkat po sila ay naghahangad at naghahanap po ng tunay na kaligayahan at tunay na buhay na sa inyo lamang po namin makikita. At alam ko po na sila ay produkto ng mahabang panahon na inyo pong ibinigay na pagpapala sa mga taong nakaraan upang maging pundasyon namin ng mga tao sa kasalukuyan. At sa gabi pong ito ay hinihingi po namin ang inyong basbas sa aming kapatid na si Miguela Borja, the one of the mother of our participants here tonight. So sana po ay bigyan niyo po ang inyong pong
pagbabasbas ng kagalingan. Alam niyo po na at alam po namin na ang lahat ng aming kakaramdaman ay sanhi ng aming mga pagkukulang sa nakaraan, ng pagkukulang ng aming mga ninuno sa nakaraan, o maaaring pagbabayad namin sa mga kasalanan at pagkukulang sa nakaraan. Kahit ano pa mo pong rason ito, ay alam po namin na kayo bilang aming magulang ay ah, naririyan upang magbigay ng kagalingan sa bawat isa. At ito po ang hinihiling namin sa inyo. Nabasbasan niyo po ng kagalingan si Miguel Borja sa kanyang dinaramdam na o karamdaman na sa ngayon. At in your loving healing, we ask this, Father. And tonight we are closing, Father, our day for with happiness, with joy, because we have you, heavenly parents, as our parents in this the gathering that we have. Thank you so much, Father. And I pray, Father, these things in my name, Ronaldo Santos, blessed family, attending our Holy Mother Mind. Aju. Aju. Okay? So, thank you so much, Minasang. Maraming salamat sa inyong lahat. And I hope na kahit paano ay nakapag-share kami sa inyo, and sana may natutunan kayo ngayong gabing ito, no? So, sino yung gustong magbigay ng konting refleksyon, ano, sa ating pinag-aralan ngayong gabing ito? Meron bang may volunteer ba? Si Ivy naka-online. Ivy, mag-volunteer ka nga ini. Ivy, mag-volunteer ka nga ini. Ano ba ang ating pinag-aralan ngayong gabi? Hindi ba ako narinig ni Ivy? Wala bang audio? Okay. So, sino yung gusto mag-volunteer? Is there any volunteer o wala bang Wala bang, lahat ba natutulog na? Lahat ba Lahat ba? Ayun, nagising si JV. JV, ato ikaw nga magbigay ng inspiration sa lahat para Mm. magkaroon ng lakas ng loob. Hindi, kakagising ko lang. Hindi, Ay, Tito, nagtugang ka. joke lang. Ayun, Tito, marami din naman ako pick up sa pinag-aralan natin. So, number one is siguro yung mga tao, they are very accustomed to, yun nga, when they think about God, or they only think about God kapag merong kailangang hingin, may kailangan. And parang siguro, hindi ko man masisi yung mga schools, pero somehow kasi part na rin ng curriculum na parang napuput nila si God sa pedestal, na parang hindi siya na as parent natin. Kaya tuloy ang ending is we don't talk to God the way na nakikipag-usap tayo sa mga magulang natin. So parang ganun. So, ayan, tapos minsan ako before, or siguro sometimes pagka when we ask something to God and hindi siya naibigay, we feel like parang hindi naman ako ganyan, di ba? Ganun. Parang hindi tunay So, ang Diyos. yes, Tito. Pero later in life, so ako siguro I can testify to this, Tito, na parang kahit this year lang, there are things na parang feeling natin na hiniling natin kay God na hindi siya nabigay. Hmm. So, during that time, hindi siya nabigay, parang feeling ko, parang ba't ganun? Parang eto gustong gusto ko to eh. No. Parang hindi naman to para sa akin lang, ganyan. Pero later in life, or parang a couple of months later, may mas maganda palang binigay. Yes. So, parang sa akin dito, kasi yung talagang yung yun, hindi ko na i-ano sa specific, pero yung binigay niya sa amin, parang mas better pa siya dun sa talagang iniisip namin na para sa amin. So, Yeah. I think dun sa nung sinasabi niyo siya, nare-realize ko yung mga ganong bagay. Yes. Na Yes. kaya siguro minsan, siguro lahat ng nandito sa loob, nasa video natin, siguro minsan we might feel na parang wala tayong kasama, siguro. Pero I think in God's perfect timing, marirealize din natin. Kasi minsan we feel na wala tayong silver lining eh. Na parang feeling natin, oh bakit ako ganito? Ba't ganito Oh, sa akin napunta tong ganyan? Yung yes. pala, pagdating sa dulo, you will realize na Hmm.
ito pala yun. Parang ganun. So, Yeah. yun, kapit lang tayo. Siguro minsan talaga mahirap, pero let's, try to look for that particular silver lining para Yeah. hindi tayo bumitaw. Ayun, and then, lastly, yun nga, yung sa manggulang, ganyan. Parang, and yun din dito, yung training sa love. I think may nabasa ako nun before na parang, ang analogy niya is parang yung ginagawa nating mga kabutihan or practice of love dito sa mundo natin is like preparing the construction materials nung magiging bahay mo sa kabilang Yes, buhay. yes. Yun yung So parang ating, sabi nila, kailan ka mag-uumpisa? Pagka 65 years old ka na, what if mamatay ka na bukasan? Isang beses ka pa lang na-practice yung ano mo, titira ka sa pako. Parang ganun daw. So parang yes, sabi nila, as early as possible, practice it. yes, I-implement mo para pagdating mo sa kabilang buhay, you're just gonna enjoy kung ano yung tinayo mo ang bahay. So, ganun yung analogy niya. I forgot ito yung yes. name ng vlogger That's na true, yun that's or true. ano na yun. Pero somehow, na-connect ko siya dun sa sinabi niya. So, yun lang Yeah, po sa akin, Tito. Parang that's true. pinaka talagang na ano ko dun sa mga Amen, sinabi niyo po. amen. Actually, tama yun na to. Tama yun. Kasi especially when we talk of love, it takes time. Actually, to develop our heart, it takes time. Hindi mo sasabi, oh, 1 year, oh, develop na heart mo, oh, 2 years, develop na heart mo. No, no. It takes a lifetime. And alam mo, ito, according to true parents, after the fall, actually, for us to perfect our heart, to fully mature our heart, we need 3 lifetime. Ganyan ang naging dahilan ng dahil sa kasalanan. Ganyan naging kurap ang ating heart. Napakahirap. Kaya, di ba, minsan, narito tayo, one minute ago, nandito tayo sa paggawa ng masama. Pero a minute later, mabuti naman yung ginagawa mo. Ganun kakuraptad ang ating ano. Kaya, according to true parents, for us to dahil sa pagkakasala ng tao, for us to have a perfect heart, to matured heart, we need actually 3 lifetime. So kung 3 lifetime ang kailangan natin, hindi dapat lalo tayong practice ng love. Gawin natin 3 times more in our lifetime ngayon para maka-cope up tayo. Ganun ang ibig sabihin ng true parents. Kaya tama 'yun. Actually ito yung ah place to practice love is yung ating mental. Okay? So thank you so much ato. Si June naka-online. June ano ka ba? Okay ka ba? Opo, okay na naman para. Maraming salamat po sa prayer kay Mama and thank you po kay Lord. Yun lang po, na ano po nga dito sa naging topic natin na yung pagmamahal po, Oo. pagmamahal natin sa magulang natin, lalo-lalo na kay Lord, Mm. na minsan nakakalimutan natin, hindi natin siya nakakamusta kung ano nga ba yung kailangan niya, Mm. na kagaya ng mga magulang natin dito sa lupa, Mm. na minsan naaalala lang natin sila pag nagkakasakit sila o kung tayo man may nararamdaman tayo, Yes, doon yes. lang natin sila naaalala. Kagaya nga po nung na may nabasa din po ako na Bible verse na yung Mateo chapter 11 verse 28. Mm. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you a rest. I will give you I rest. give you rest. Sinasabi po na bibigyan niya ng pahinga na hindi kaya ibigay ng mundo. Bibigyan kanya ng peace na hindi kayang bilhin ng kahit sino man. Bibigyan niya ng pagmamahal na hindi kailangan pagtrabahuhan. Na kahit anumang problema natin dito sa nakuha po, kahit anumang problema natin dito sa mundo, isuko mo lang sa kanya at magiging panatag yung pag-iisip tsaka puso mo. Yun lang po, yun lang sa akin dito. Okay, Thank ito, you po, thank you amen. po sa. Yes, yes. Actually, tama ito yun, tama yun. Kasi ang magulang ito, ganyan. Willing sila na i-take every burden ng kanyang mga anak, ano? That is the heart of parents. Pero siyempre ito, dapat we as a mature child, dapat naunawaan din natin na ganun ang heart nila. But we need to take our own burden. Ano? Dapat tayo mismo yung tumayo sa ating sarili. Totoo siya, as a mature child. Ano? Pero ang heart ng parent, ganyan na to. That's why sinabi ni God yan sa Mateo na come all of you no, who are weary and burdened and I will give you rest. So because that is the heart of parents. Even though na ang parents ay hirap na, even though ang parents ay puno rin ng burden, but dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, willing siya na kuhanin pa yung burden ng kanyang anak. That is the heart of Opo, parents. Ganun yun. opo. Okay?
Yun nga po. Anyway, ito, musta Hindi, ba mother mo? Musta ba mother mo? Ano, ayun, ano? okay na po, medyo na dalawang session na po siya. Oo. Maganda naman po yung response sa katawan niya dun sa Okay. sa session. Pero hindi naman po siya hindi naman po siya nasa bed rest. Ano ba Gawa naman ito? po siya. Anong specific organ ang tinamaan ng Breast cancer po. Yung, anong stage? na, Anong stage ito? stage 2C po yun sa kanya, yung Stage 2. Stage 2C. 2 to. Ano? 2C po, 2C. 2C. May ganun pa. Opo. May C pa ba? May letter? Opo, meron pa po na ano eh. So, ibig sabihin later siguro, parang later part na ng 2, ng stage 2. Opo, ng 2 Going po. to stage 3. Na po, ganun. Parang ganun. Ang nangyari na po kasi sa kanya, hindi naman po siya hereditary. Ang nangyari po, nung nag-menopause siya last year, nagbago yung hormones niya. Tapos hindi niya pinansin na meron pala siya nakapana bukol. Karoon ng Yun nga po. imbalance. Opo, gaya nga po ng sabi niya na ang mga magulang, kahit hirap na itatago pa rin niya. Huwag na mag-alala yung mga anak. Yes, tama. Thanks pa rin po kay God kasi mas pinakita niya na sa amin mas maaga yung sign para nas naagapan po namin. Stage 2 ito, ano yan? Actually, dito sa Japan na to, alam mo, ang breast, hindi na nagiging dahilan ng kamatayan dito sa Japan. Kasi, lalo na kung maaga mong yung stage 2, ano pa yan? Okay pa yan. Oo nga po. Tinanggal na ito, bale? Hindi pa po. Bali, papalitin lang muna po yung, kaya inauna po yung chemo sa kanya, papalitin muna po yung breast mass. Tsaka po tatanggalin, tapos i-repair po yung mga lymph nodes na nasira dahil gawa nga po ng kulani na medyo lumaki. Usually naman na to, pagka ganun, lalo na kung lumiliit, ibig sabihin nagre-response sa chemo, at pag natanggal yon, malaking porsyento ato na wala na, basta natanggal yung Opo. After po nun, konting magkaroon na lang po siya na maintenance talaga. Maintenance, yes. At saka, dapat yan i-obserbahan for 5 years. Ganun kasi ang observation. 5 years. Pagka wala nang reoccurrence ng 5 years, usually, i-declare nila free ka na of cancer. Yan na po. Alam ko po hindi kami papabayaan ni Lord. Yes. Kahit alam po namin na financial man po mahirap, pero hindi po kami papabayaan ni Lord. Ayan po yan na namin. Amen. Tama yun na to. Basta we trust in God. That is our parent. Basta maggagawin niya lahat. Kaya lang, we need to also do yung part natin na to. May part tayo na responsibility. Okay. Salamat na to. Salamat. Thank you po. Praying for your mother and we will continue praying for your mother. Thank you po. Okay, so thank you so much everyone. Kung wala nang gustong magsalita at medyo late na rin naman, 10:15. Okay, thank you. Joel, final words? Yes, Tol. Una sa lahat, thankful tayo kami at nagkasama-sama ulit tayo this Saturday. Last time may wala. So, at apology kasi hindi ako masyadong nakapakinig. Pasensya na. Hindi ako makakapag-share. Kasi nag-tantrum si Kuya Aaron. Okay. We're talking about the heart of a parent. I have to attend. Okay. No problem. So, Anyway, pasensya may na, video, naka-video naman to. Naka-record naman siya. Papanoorin ko na lang. Pasensya na. Okay. Thank you for everyone. Okay. Thank you so much. Hi, guys. Hi. How about you? Do you want to share something? What do you want to share daw, sir? Ay! I always share my baon, sir. Sabi mo, Papa, give me money. Yan, sabi mo, Papa, give me money. No Okay, money. thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Everyone. Giselle, di ko na kayo Thank you po. Good night po. Medyo late na. Later na uli. Okay, thank you so much. God bless everyone. Sige See you po, again thank Saturday. you. Bye-bye.